Magandang araw sa ating lahat. Ako si Shara Pipito at ngayon ay iprepresento ko ang tungkol sa kondukta. So, ito ang pag-oorganisa ng pulong ay mahalaga upang ito ay maging epektibo at mabisa. So, at kung paano ginagawa ang isang organisado at epektibong pagpupulong. So, mahalaga ito sa anumang organisasyon dahil dito nagaganap ang pagpaplano, pagdidesisyon at pag-uusap ng mahahalagang isyu. Para maging maayos ang daloy ng pulong, kailangan nating maunawaan ang 4 na elemento ng isang organisadong pulong. So, ang 4 na elemento ng isang organisasyong pulong, una ay pagpaplano o planning. So, ito ang unang hakbang bago magsimula ang pulong. Sa pagpaplano, tinitiyak muna natin kung bakit tayo magpupulong at ano ang gustong makamit. So, layunin ng pagpupulong ay pagpaplano para sa organisasyon. Ito ay nagpaplano ng mga programa, proyekto at direksyon ng grupo. Susunod naman ay pagbibigay impormasyon, agenda o mga bagay na dapat ipaalam sa mga kasapi. Dito ipinapakita ang mga announcement, updates at agenda na kailangan malaman ng mga miyembro. Susunod naman ay konsultasyon o mga bagay na dapat isaguni sa mga miyembro. So ang mga bagay na kailangan munang pagdesisyonan kasama ang ibang miyembro upang makakuha ng kanilang opinyon. Susunod naman ay paglutas ng programa o solusyon. Tinutukoy at tinatalakay ang mga suliranin at naghahanap ng posibleng solusyon nito. At ang pinakahuli ay pagtatasa o ebalwasyon sa mga nakaraang pulong. Ito ay tinitignan kung ano ang nagawa, ano ang hindi natapos at ano pang dapat ayusin mula sa previous meetings. So, sa madaling salita, ang pagpaplano ay parang blueprint ng meeting. Kapag mali ang plano, magiging magulo ang buong pulong. At ang pangalawa naman ay paghahanda o arranging. Pagkatapos ng plano, kailangan namang ihanda ang mga tao at dokumentong kailangan para sa pulong. So, ang mga mahahalagang tao, una ay tagapangulo o Pangulo or kumbaga presiding officers. So, siya ang namumuno sa pulong, siya ang nagkokontrol ng daloy ng usapan para hindi maging magulo at para manatili sa agenda. Ang pangalawa naman ay ang kalihim o secretary. Siya ang nagsusulat ng mga minutes at nag-aayos ng lahat ng dokumentong kailangan sa pulong. At ang last naman ay ang mga kasapi sa pulong o members. Sila ang nakikilahok, nagbibigay ng opinyon at tumutulong sa pagdedesisyon. Dapat isaalang-alang sa pagsusulat ng katitikan ng pulong. Una, pag-uusapan o tatalakayin, kumbaga agenda of the meeting. Kumbaga listahan ng mga pag-uusapan. Pangalawa, pagbubukas ng pulong o date, day and place of meeting. Pangatlo, pagbasa at pagsang-ayon sa katitikan ng nakaraang pulong. Reading of the meetings of the previous meeting. Pag-aproba nito. Pang-apat, pagtatalakay ng ibang paksa ng mga kinalaman sa nakaraang pulong, pending meetings o mga hindi natapos talakayin noon. Pang-lima, pinakamahalagang pag-uusapan o business agenda of the day. Pang-anim, ibang paksa o magdagdag ng paksa. Pang-pito, pagtapos ng meeting, adjournment or pagtatapos ng pulong. So, dito makikita na mahalaga ang paghahanda dahil ito ang nagbibigay ng structure o ayos sa meeting. So, ang pangatlo naman ay ang pagpropreso o processing. So, ito ang bahagi ng pulong kung saan nagaganap mismo ang diksyon o pagdedesisyon. So, una ay ang quorum o minimum number ng miyembro na dapat dumalo para maging valid ang pulong. Ang sunod naman ay consensus. So, paraan ng pagdedesisyon kung saan lahat ay magkakasundo. So, ang simpleng mayora, mas marami ang boto para sa isang
panig. So, ang two-third naman o majority, ginagamit sa mas mabibigat na desisyon tulad ng pagbabago sa constitution ng grupo o major policies. So, ang pang-apat naman ay ang pagtatala o recording. So, ito naman ang prosesong ginagawa ng kalihim upang maging legal at opisyal ang napag-usapan at napag-desisyonan. So, mga bahagi ng minutes. Una ay ang pagsusulat ng minutes o tala sa pulong mga bahagi ng minutes. So, una ay ang simula, opening, details, at introduction. Ang attendance naman, sino ang present at sino naman ang absent. So, ang talakayan, ito ang detalye ng usapan at desisyon. So, ang pagtatapos, closing remarks at oras ng pagtatapos. Paraan ng pagsulat ng katitikan o minutes ng pulong dapat malinaw, walang bias, at factual. So, mahalaga ang pagtatala dahil ito ang nagiging dokumento na babalikan sa susunod na meeting. So, ang mga mahalagang papel sa pulong, una ang pinuno o chairperson, nagpapadaloy ng pulong. Sunod naman ang sekretary, ang nagtatala at naghahanda ng records. So, ang mga kasapi sa pulong o members of the meeting, ito ang nakikilahok at tumutulong sa paggawa ng decision. So, ang mga dapat iwasan sa pulong para maging maayos, iwasan ang malabong layunin sa pulong, bara-bara sa pulong, pagtatalakay sa napakaraming bagay, pag-atake sa individual, pag-iwas sa problema, kawalan ng pagtitiwala sa isa't isa, masamang kapaligiran ng pulong, hindi tamang oras ng pagpupulong. So, kung maiwasan ito, magiging maayos at produktibo ang meeting. So, sa kabuuan, ang kondukta ng pulong ay hindi basta-basta. Kailangan ng planning, preparation, progress, decision making, at accurate recording. So, ang apat na elementong ito ay mahalaga upang maging epektibo at matagumpay ang anumang pagpupulong ng isang organisasyon. At yun lamang po, salamat.